So, good day, sir. This is my output about evolution of Philippine Constitution. Ano nga ba ang Constitution at mahalaga ba ito? Ang Constitution ay isang pangunahing at mataas na batas o isang set ng batas na nagtatatag ng sistema ng pamalaan at organisasyon ng isang soberanong estado o bansa. Karaniwan itong naglalaman ng mga prinsipyo, istruktura at kapangyarihan ng pamalaan, pati na rin ang mga karapatan at tungkulin ng mamamayan. Ang Pilipinas ay nagkaroon ng 6 na konstitusyon simula nung iproklama ang kalayaan ng Pilipinas noong August 12, 1898. First is the Biak na Bato Constitution. Noong 1897, sa gitna ng himagsikang Pilipino, itinatag ang Republika ng Biak na Bato. Dito nagbukas ang yugto ng isang saligang batas na magdadala ng tagumpay at pag-asa. Ang saligang batas ng Biak na Bato ay naglalaman ng mga layunin ng revolunaryong gobyerno. Binigyan diin ito ang pangailangan ng isang maayos na balangkas para sa sariling pamahalaan. Ang kasaysayan ng saligang batas ng Malolos. Sa muling paggising ng diwa ng kalayaan, inilahad ng saligang batas ng Malolos ang pangarap ng isang malayang Pilipinas. Tuklasin natin ang kwento ng pagbuo at pagsulat ng saligang batas na nagbukas ng bagong yugto sa kasaysayan ng ating bansa. Noong panahon ng unang republika, isinagawa sa Malolos, Bulacan ang kahalagang pagtitipon, ang Malolos Congress. Dito nagtagpo ang mga piling leader ng revolusyon upang isulat ang batasang magtatakda sa landas ng isang demokratikong republika. Itinatag ni Pangulong Emilio Aguinaldo ang isang komisyon na magiging pangunahing tagapagsulat ng saligang batas. Sa ilalim ni Apolinario Mabini, nagmula ang mga nilalaman ng magdedekta sa kakalakaran ng bagong bansa. Sa ika-21 ng Enero 1899, tinanggap at inaprobahan ang saligang batas ng Malolos. Isinagawa ang inaugurasyon ni Aguinaldo bilang Pangulo, nagtatag ng pundasyon para sa isang masiglang republika. Ang saligang batas ng Malolos, bagamat nagdala ng kanyang sariling mga hamon, ay nanatiling sagisag ng diwa ng paglaya. Ang mga prinsipyong itinatag nito ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at nagbubukas ng pinto sa hinaharap ng isang malaya at progresibong Pilipinas. Ang kasaysayan naman ng Amerikanong kolonyalismo noong 1899 to 1935. Sa pagsiklab ng digmaang Pilipino-Amerikano noong 1899, sumiklab ang laban ng mga Pilipino laban sa bagong mananakop. Sa pagtatagumpay ng mga Amerikano, nagsisimula ang panahon ng kolonyalismo. Noong 1901, inilatag ang batasang pamansa at ibinatupad ang pamahalaang sibil na nagbibigay daan sa pagtatag ng mga lokal na pamahalaan. Subalit, ang kapangyarihan ng pamahalaang sibil ay nanatili sa mga Amerikano. Sa panahon ng Amerikanong kolonyalismo, nagkaroon ng malawakasang programa para sa edukasyon. Itinatag ang mga paaralan at universidad na nagdala ng bagong anyo ng kaalaman at teknolohiya sa ating bansa. Nagkaroon din ng malaking pagbabago sa sistemang legal. Inilunsad ang Batasang Kagubatan, isang bagong sistema ng batas na hinango mula sa Batasang Amerika. Ipinakilala rin ang hukuman ng Korte Suprema. Sa pagtahak sa landas ng tradisyon noong 1935, ipinasa ang Batasang Commonwealth, isang hakbang patungo sa ganap ng kalayaan. Ang mga Pilipino ay nakamit ang kanilang sariling pamahalaan, subalit mayroong itinakdang mga limitasyon. Ang kasaysayan naman ng saligang batas ng 1943. Noong 1943, sa gitna ng digmaang Pandigdig II, isinulat ang isang bagong saligang batas sa ilalim ng Hapon na nagtakda ng landas para sa Pilipinas. Subalit, sa likas na pagtatangkang ito ay nagbibigay daan ng masalimuot na yugto ng ating kasaysayan. Samahan ninyo kami sa pagtuklas ng saligang batas ng 1943.
Itinadhana ng Saligang Batas ng 1943 ang pangalan ng bansa bilang kalayaan at itinatag ang isang bagong anyo ng pamahalaan. Subalit mahigpit na kontrol at pangasiwa ng Hapones ang nagtakda ng mga tunguhing ito. Ang Saligang Batas ay nagbigay diin sa nasyonalismo at ang pambansang watawat ng Pilipinas ay itinatag sa likod ng imperyong Hapon. Ito ay nagbibigay pahayag sa diwa ng pansarili sa kabila ng pang-ookopa. Ang Saligang Batas ng 1943 ay nagtagal hanggang sa pagsiklab ng digmaan sa Pasipiko. Sa pagtatapos ng digmaan, nagbukas ang landas patungo sa pagbabalik ng pamahalaang sibil sa ilalim ng mga Amerikano. Sa pagtatapos ng digmaan sa Pasipiko, sumiklab ang rehabilitasyon at pagbangon ng Pilipinas. Ang Saligang Batas ng 1943 ay naglingkod na saksi masusing pagtatangkang panatili ang diwa ng kalayaan sa kabila ng pangapi. Noong 1973, sinulat ng isang Saligang Batas na magdudulot ng malalim na pagbabago sa anyo ng pamahalaan sa Pilipinas. Subalit sa likod ng pangakong ito ay nagtaglay ng kontrobersya at pagnanais ng kapangyarihan sa samahan ninyo kami sa paglalakbay sa kasaysayan ng Saligang Batas ng 1970. Sa pagpapatupad ng batas militar noong 1972, inilatag ang mga pundasyon para sa isang bagong Saligang Batas. Ang pangunahing layunin nito ay mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa pamamagitan ng pagsuspende ng ilang karapatan ng mamamayan. Sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos, isinagawa ang Constitutional Convention of 1971 na nagbunga ng isang bagong Saligang Batas. Layunin nito ang pagtataguyod ng isang bagong lipunan sa ilalim ng pamumuno ng Pangulong Marcos. Noong 1981 naman, matapos ang dekada ng batas militar, inamyandahan ang Saligang Batas upang muling buksan ang pintuan ng demokrasya. Ngunit ang pangyayaring ito'y nag-iwan ng mga sugat at aral sa mga pahinang nakaukit sa kasaysayan ng ating bayan. Ang kasaysayan naman ng Saligang Batas ng 1987, pagbangon mula sa dilim ng autoritarianismo. Pagkatapos ng panahon ng autoritarianismo, isinulat ang Saligang Batas ng 1987 bilang simbolo ng pag-asa at pagbabago. Ito'y nagdala ng masalimuot na kasaysayan ng pag-usbong mula sa dilim ng diktadorya patungo sa liwanag ng demokrasya. Samahan ninyo kami sa paglalakbay sa kasaysayan ng Saligang Batas noong 1987. Nilagay ang Saligang Batas sa ilalim ng panahon ng batas militar noong 1972. Maraming bahagi ng 1935 Constitution na itinalaga ng batas militar ay kinansila at nagdulot ng masalimuot na yugto ng kasaysayan. Ang 1987 naman ng Constitution ay dala ng pagtatapos sa yugto ng diktadorya at pagsisimula ng panibagong yugto ng demokrasya. Nagpapatuloy ito maging batayan ng mga patakaran at prinsipyo para sa kinabukasan ng Pilipinas. Ang Saligang Batas ng 1987 ay buhay na saksi sa pag-usbong mula sa kadiliman sa patungo sa liwanag ng demokrasya. Ito ay nagdala ng pag-asa, kalayaan at patuloy na inspirasyon para sa mga Pilipino sa pagtataguyod ng makatarungan at makatarungang Pilipunan. At so, ito lang po lahat, sir, at maraming salamat.